Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung bangayan sa Senado ni Marcoleta at ni Kiko Pangilinan dahil talagang ginigiit ni Marcoleta na wala tayong rights sa WPS dahil hindi pa daw natin approve na atin yan. Kaya na high blood si Kiko Pangilinan. Sabihin ba naman na hindi pa daw atin ang WPS, sabi ni Marcoleta. Kaya ako'y naniniwala na talaga na itong sila Marcoleta, Robin Padilla at iba pa dyan ay suportado yan ng China. Ang suporta na yan ay pwedeng pera, di ba? Mga kababayan, yung tinatawag na mga Manchurian candidates katulad ni VP Sara, yan yung mga kandidato na suportado ng China financially pagdating sa eleksyon. At hindi lang yan, meron pa daw yan allowance, sabi ng ibang vlogger. Kaya bakit ganito ang ugali ni Marcoleta na instead na tutulong siya na ipaglaban ng China, nagdat ang WPS ipaglaban na dahil sa pang-agaw ng China, ay hindi, baliktad yung ni Marcoleta eh. Ang gusto ni Marcoleta na hindi na tayo mag-exert ng effort para sa WPS at iwanan na natin ang WPS at ibigay sa China. Yun ang kanyang gusto. Dahil noon sabi niya walang WPS. Ngayon na meron ng label ang Google na WPS, ang sabi naman niya ni Marcoleta ay wala tayong sukat kung hanggang saan ang ating teritoryo. Napagkaano talaga, no? Sabi ni Kiko Pangilinan na napakabupol. Meron nang arbitral ruling ang UNCLOS o itong tinatawag na International Conventional Law of the Sea na binigyan ng bawat bansa ng 200 nautical miles na economic zone galing sa mainland papuntang karagatan ng South China Sea. Meron nga tayong 200 nautical miles na exclusive atin lamang yan, kaya nga exclusive. Pero ayaw maniwala ni Marcoleta. Kaya ito atin na pakinggan at panoorin ang kanilang bangayan dito sa Senado. Thank you, Mr. President. Ito I'd na like si to thank my colleague from the gentleman from Pampanga and Quezon City for having readily accepted questions from this representation. Ito, pinagtaka ko nito ngayon, Marcoleta. Bakit palagi oposisyon siya? Kapag mayroong magandang bagay sa Senado na tatalakayin, palagi siyang nasa oposisyon. At ang kanyang ginakampihan palagi ay China. Bakit ba hindi mabaliktad yung kanyang pagtingin sa WPS? Bakit ayaw niyang sabihin na maraming salamat at ang malampaya ay atin na yan? Baka susunod na sasabihin nito ay yung malampaya ay hindi yan pwedeng i-operate ng Pilipinas dahil sa China yan. Baka yan ang sasabihin niya muli or sa susunod, di ba? Kasi ngayon ang tinutulig sa ni Marcoleta ay itong ating economic zone ay hindi pa rin daw atin yan. Tayo daw ay isang claimant lamang. Tayo inaward na nga sa Pilipinas, ibig sabihin atin yan. At ang claimant ay China. Pero hindi sila legit claimant dahil nangaagaw sila sa na-assign o na-award na sa atin na teritoryo. Ito yung WPS. Okay, so ito pakinggan natin na. Mr. President, in the sponsorship speech of the Honorable Senator from Pampanga and Quezon City, he said that the resolution will signal our resolve of our exclusive economic zone. I'd like to ask the gentleman, Mr. President, where did he get his data of 500,000 square kilometers? Yes, Mr. President, the data was taken from the computations based on the Philippines
200 nautical mile. nautical miles exclusive economic zone, Mr. President. And juxtaposed with the claim of China in the 10-dash line, wherein about 90% of the West Philippine Sea, South China Sea, is being claimed by them. Okay, so talagang 10-dash line na pala ang tiniklaim ngayon ng China. Di ba 9-dash line lang yun? Ngayon ay 10 na pala eh. Di baka next year 11 na yan eh. At sa 2029 ay baka 12-dash line na. Baka kasama na diyan ng ang Romblon, Cebu, Isla ng Palawan, di ba? Zambales, Mindanao, parte ng Mindanao, baka kasama na kung 11-dash line, di ba? Grabe naman tong China. Kaya dito ay talo si Marcolita dito sa kanilang dito, sa kanilang ano bang sabihin na itawag natin dito, bangayan. Talo si Marcolita eh. Kasi sinuplak ni Kiko Pangilinan, na sinabi ni Kiko na hindi tayo playman dahil award na sa atin yan ng International Court. Ibig sabihin ay atin yan, at ang gawin natin ay gagawa tayo ng ruling o mga batas tungkol sa WPS. Pero ayaw ni Marcolita. Bakit hindi masaya si Marcolita kapag atin ang WPS? Mantakin nyo naman, kapag atin na yan, atin talaga yan eh. Inagaw lang ng China. Kapag atin na talaga yan, ay lalaki ang ating resources sa karagatan, di ba? Pagkain, seafoods, isda, minerals, perlas at iba-iba pa, ay lalong dadami at lalaki at enough para masuportahan ang ating growing population. Bakit hindi naisip ni Marcolita yan? Kung matalino siya, isipin niya na dito nakatira ang kanyang mga apo, kanyang mga anak, kanyang mga kapatid, nanay, tatay, kung buhay pa. Bakit sa China siya kakampi? Dahil siguro lucrative at mas maganda ang allowance, di ba? Ay, naku mga Manchurian candidate. O balik tayo kay Kiko. Mr. President, is the gentleman aware that there is a post from the National Security Council of the Philippines China, tagal. saying that our West Philippine Sea is approximately 381,000 square kilometers. Hindi, galing China yan, na computation. 300,000 square kilometers, Mr. President. Are they referring to our exclusive economic zone or our territorial sea, or maybe be clarified? Our exclusive economic zone with respect to the West Philippine Sea, Suplak na Mr. suplak. President. Nasusuplak eh. We would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea, because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. Mr. President, hindi na... Teka. Mahirapan daw tayo ipagtanggol kung hindi natin alam kung saan ang ating WPS. Bakit hindi natin alam ang WPS natin? 200 nautical miles nga eh. At meron na tayong mga buya dyan nakalagay. Alam ng Coast Guard, alam ng Philippine Navy kung hanggang saan lang ang 200 nautical miles, which is binabantayan na ngayon ng China at hindi tayo makapunta doon. Ito talaga parang, ay naku, tong si Marcolita. Bakit walang makapagpatigil nito? Akala mo malaking tao to, kapag tumayo yan ay 5'2" lang yan eh. Si Kiko Pangilinan ay 6'4". At kapag nagsuntukan yan, talo talaga to. Meron na nga gumawa ng batas ngayon sa Kongreso na bawal ang mga ipal, itong mga nagpapapil, di ba? Ito yung tinatarget si Marcolita at Robin Padilla dahil umiipal eh. Sabihin ba naman na hindi atin ang WPS at hindi natin may paglaban daw ang WPS,
Kapag wala tayong mga sukat o competition, meron na nga eh. Sabi ni Kiko, meron na nga. Arbitral ruling award yan ng International Court ng UNCLOS. Kaya supalpal si Bulldog eh. Ito, balik tayo. Natin kailangan ipagtanggol ang nasa atin. Napagpasahan na ng International Arbitral Tribunal. There is Tama. nothing to defend. It has been resolved in our favor. What we have to now defend and uphold is the ruling. Napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero Anong pananaw? Ang pananaw mo ang mga China. Grabe ka naman, klarong-klaro naman. Magkano kayo naibayad ng China dito, no? Sana hindi tayo marinig nito. Baka magalit to eh. hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. I don't see the logic, Mr. President. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us? Ayun. Tinamaan ang magaling. Sabihin ba naman na hindi atin, di ba? At hindi raw natin may pagtanggol dahil hindi atin at hindi klaro. O ayan, sinupalpal ni Kiko. Sinabi na nabigay na award na nga yan ng UNCLOS, International Law of the Sea. Bakit hindi atin? At ang gawin natin ay gagawa ng pangsuporta na batas dyan. Eh ang ginawa nila, away ng away na lang. Ang mabuti dyan, pagputuhan nila niyang si Marcoleta na matanggal din sa Senado. Diba? Pagputuhan ng majority, pwede naman siguro yan. Para hindi na makapag-delay ng... Wala nang magandang usapan dyan sa Senado dahil binabara ni Marcoleta. Dahil nagtalinuhan eh. Kung matalino ka, dapat alam mo yung arbitral ruling ng dahig tungkol sa UNCLOS na 200 nautical miles. Bakit hindi alam ni Marcoleta yan? Dahil nagbingi-bingihan lang. Alright, kudos kay Kiko Pangilinan, magaling. Sinuplak si Little Bulldog Marcoleta. Supalpal, talagang supalpal eh. Kawawa. Kaya yan, nakahanap ng katapat. Mga kababayan, anong palagay niyo dito? Pag-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam at ingat ang lahat. Tampay-tampay.